At ngayon, gawa nila ng paraan para malisin pa ang numbers ng senators. Baka itong sinasabi na all its members of the Senate, baka itong all its present in the Senate na mawala na yung members, present na lang. Yun ang babantayan natin, mga kababayan, dahil alam mo natin nila dito, para itong Senate ngayon, pinasukan ng Trojan horse. Saan ka pa nga, isa sa mga mambabatas dyan, hindi lang natin pangalanan, pero nabansagan na si Mr. Bindalo. At ang kapatid niya ay si Bintulpo, at ang bunsong kapatid ni Bintulpo ay si Mr. Bindalo. Alam mo natin na gagawin talaga nila na para ma-place ang mga tao. So, may mga followers man din itong mga tulpo, may followers man din itong admin ngayon. So, i-place nila. So, kailangan i-bend nila. Dahil pag hindi nila i-bend, hindi nila ma-place. Dahil pag ebidensya lang ang hawak nila para mapatumba itong mga Duterte, klarong-klaro na ulat sila. So, kailangan dito sa impeachment, hindi lang ebidensya, may nakalaan ng reserba o backup ay ang impluensya. Ito po mga kababayan, itong issue ng ating lipunan patungkol dito sa impeachment at saka dito sa flood control, nako po. Alam mo natin dito mga kababayan, itong unang tumawid talaga ito si Paring Chis, nako. At itong panghuli, itong si Paring Joel, yung pang-13 tumawid. Pero dito po sa kalagayan ni Paring Chis, kahit ako naman, iipitin ako, sabihin ako na, Paring Chis, dalawa lang papipilian mo dito. Tumawid ka or makulong. Pag dito pang sitwasyon, ayaw ko makulong. Ayaw ko makulong dito, mga kababayan. Sa ganda pa ng asawa mo, tapos ganyang kaganda, tapos ikukulong ka. Sa palagay mo dyan, bata-bata pa naman ang asawa ni Paring Chis. Naku po, paghalimbawa si Paring Chis makukulong. Itong asawa niya alangan magtambay din doon sa kulungan o araw-araw magbibisita doon. Pag ako dyan, bata pa ko, sige, makulong ka dyan. Ako'y maggagala doon sa ibang bansa kung saan ako mag-ikot-ikot. Napakaano yun. Matitins ka talaga. Yan mga kababayan, matitins ka talaga. Kaya tamang-tama lang yung may kanya-kanya man tayong pananaw sa ating buhay. Tayo man pumili, tayo ang may karapatang pumili ng opsyon sa ating buhay kung anong meron tayo. Yun na pinili niya. Ayaw niya makulong. Kahit sino naman tayo, siguro mga kababayan, intindihin mo natin. Huwag na tayong parang baka ating kalooban, ramdaman natin, masama ang kalooban natin sa kanila. Intindihin mo natin ang kanilang saluubin. Mabigat din para kay Paring Chis yung niya, yung pagdedesisyon niya. Dahil alam mo po mga kababayan, yung pagdedesisyon natin sa ating buhay, hindi lang tayo nakatingin sa sarili natin. Titingnan din natin yung paano yung tatay nanay natin, paano yung kapatid natin, paano yung asawa natin, paano yung anak natin. Kumbaga yung buong pamilya mo side by side, tingnan mo yun. Magdesisyon ka na parang hindi sila din mahirapan, di ba? Yun ang gusto natin, na mapasaya ang ating pamilya. Yun na intindihin natin sila. At saka dito naman kay Paring Joel.
Si Pare Joel, hindi ka pa naman sumabay. May problema sa'yo. Yung nangyari sana, yung pagtawid ni Paring Chis, sumabay ka na lang sana, Paring Joel. Pinaikot mo pa ng mga ilang linggo bago ka tumawid. Ginamit pa naman ninyo kung may special session. Dinadahilan mo pa yung pag may special session, aatin ka dahil inuuna mo yung trabaho. Tapos pagdating ninyo doon, hindi na kayo nagtrabaho, nag-ilik na lang kayo ng posisyon. Wag naintindihan mo namin kung anong kalagayan ninyo, Paring Chis at saka Paring Joel. Naintindihan mo namin yon, pero halatang-halata naman. Inaasahan ka ng mga tao, inaasahan ka ng mga constituent, hindi mo lang kayo congressman, senador kayo, buong bansa represent kayo. So, ibig sabihin, marami din na-disappoint sa inyong mga desisyon dahil kasi nasakripisyo ang kapakanan ng bayan. Yun. Hindi naman kayo namin hinusgahan na totoo yung mga sinasabi nila na kasama kayo sa mga anomalya. Hindi kami maniwala doon. Pero mas maganda ng may sama sa investigasyon. Halimbawa, kasong plunder. Sige. Kaso anong plunder? Harapin namin yun. Total, yung plunder, pag hindi mapatunayan, hindi ka man talaga na makalalabas ka man. Ang problema lang kasi sa plunder, mga kababayan, pagkalibaw, makulong ka, habang gumugulong yung kaso mo, nasa kulungan ka. Tapos, halimbawa, habulin ka ng mga kalaban mo, ano mo yun, iantala mo lang yung mga hearing, postpone muna. Halimbawa, sa isang taon, isang bisis lang kayo mag-hearing, naku po. Tapos, pag mag-hearing na, sabihin pa, postpone na naman, susunod na namang taon, naku po, ikot-ikot talaga. Parang pahirapan ka talaga. Yun, mga kababayan, yun ang pinakamahirap dyan. Dahil alam mo natin, yung mga nagsabi na patungkol dyan sa kasong plunder, na napakatagal yun at saka napakahirap daw yung patunayan dahil wala daw yung mga marka, yung paper trail para wala, yung mahirap mo subaybayan. Kaya mahirap mo mapatunayan yung tao para makonvict mo bilang isang plunder ang conviction niya. So dito tayo sa impeachment, mga kababayan. Alam mo natin dito, mga kababayan, bigyan lang natin itong mga negative thinking natin. Gawin natin positive. Baka dito sa impeachment, baka mas malamang kasi ang abogado na mag-preside dyan sa impeachment trial. Yun. At saka, sino ba yung abogado dyan na posible nasa mayoriya ngayon? Diba si Paring Chis at saka si Paring Kiko? Yun. At ito naman si Paring Kiko, sobrang halata naman. Bias na bias talaga. Mas okay to si Paring Chis dahil dati may panimbang siya konti. Hindi sabi natin na kumuna archive niya dati yung impeachment complaint laban kay BP Sara, yun na rin ang gagawin niya. Hindi po, walang problema sa amin yun. Kami mga Duterte supporters, walang problema. Gusto din namin yun, yung trial na maayos na trial, hindi yung trial na kakaumpisa pa lang gusto na ninyong i-convict. Yung fair lang ba na labanan, yung magpaliwanag ang kabila, hindi yung kabila lang na unang salita pa lang
kahit dighay ng witnesses umano nila may conviction na yung pinaratangan. Maganda dito sa trial mga kababayan, at least mapakinggan kabilang side, hindi tulad ng ginawa nilang small trial dyan sa kamara na pumumuno ni Manang Luistro. Nakakabuisit mga kababayan, pero tatawanan lang natin. Kaya yung problema natin sa ating bansa mga kababayan, tatawanan lang natin dahil malalampasan natin ito. Wala naman tayo magagawa kung ito talaga sa impeachment. Alam mo natin ngayon, may nagdidikta dyan kung paano nila gagawin. Ano ang pattern dyan ngayon? Paano nila ginawa ng sistema? Walang kaibahan sa ginawa nilang sistema. Dyan paano maghakot ng mali-malitang pera. Ganon din ang gagawin nila kung paano dito nila mapabagsak ito si Inday BP Sara. Yun. Hanap sila ng paraan. Alam mo natin dito mga kababayan. Dahil dito ay nakasalalay na dito ang kumbaga ang personality ni Inday BP Sara dito sa administrasyon. Alam mo natin mga kababayan na pag ito lang ebidensya ang kanilang paghahawakan dito sa kabilang side, dito sa prosecution, pag ebidensya lang nila yung paghahawakan, talo. Pero pag influensya ang paghahawakan dito sa prosecution, talo si BP Sara. So, dito sa impeachment mga kababayan, influensya ang pinakamahirap na idepinsa dito sa defense team. Pinakamahirap. Bakit? Dahil alam mo natin na kaya ginawa na nila na magpalusot sila ng 12. Naka-elect sila ng pro tempore sa 12. At ngayon, gawa nila ng paraan para malisin pa ang numbers ng senators. Baka itong sinasabi na all its members of the Senate, baka itong all its present in the Senate na mawala na yung members, present na lang. Yun ang babantayan natin mga kababayan dahil alam mo natin nila dito para itong Senate ngayon pinasukan ng Trojan horse. Saan ka pa isa sa mga mambabatas dyan, hindi lang natin pangalanan, pero nabansagan na si Mr. Bindalo. At ang kapatid niya ay si Bintulpo at ang bunsong kapatid ni Bintulpo ay si Mr. Bindalo. Alam mo natin na gagawin talaga nila na para ma-place ang mga tao. So, may mga followers man din itong mga tulpo, may followers man din itong admin ngayon. So, i-place nila. So, kailangan i-bend nila. Dahil pag hindi nila i-bend, hindi nila ma-place. Dahil pag ebidensya lang ang hawak nila para mapatumba itong mga Duterte, klarong-klaro na ulat sila. So, kailangan dito sa impeachment, hindi lang ebidensya, may nakalaan ng reserba o backup ay ang impluensya. Impluensya na isang unit ng ating gobyerno, ng isang institusyon ng ating gobyerno, yun ang pinakamahirap. Alam mo natin, ng istorya nung nakaraan ito dito sa Senate, di ba may lockdown sila? May lockdown, tapos yung pag-schedule na nila na may special session na gagawin sila,
Walang lockdown, walang threat, wala lahat. Biglang nawala. Walang ka-issue-issue. Smooth na smooth. Yun. So, tapos, ang ganda pang pasok nito ni Pari Joel. Parang naka-dramatic entrance. Yeah. May palamano-lamano, may pabiso-biso, may tapik-tapik sa balikat. Pag-gunog-gunog. Parang yun na. Ano sila? Ang saya-saya nila. Tapos, ang sabi daw nila, trabaho tayo, punta tayo dito para magtrabaho. Yung ginawa, gagawa sila ng officer. Yun naman ang trabaho nila. Hindi natin yun. Naintindihan naman yun. Tumawa na lang tayo mga kababayan. At saka nagparaya naman si Kuya Alan. Alam mo na dati mga kababayan. Bilang matandang kapatid, ako na pinakamatanda ako sa aming magkakapatid. Dapat mo talaga, pag ikaw ang pinakamatanda, dapat ka talaga magparaya. Hindi lahat ng gusto mo makukuha. Uunahin mo. Anong gusto ng mga kapatid mo? Kung anong natira, yun lang sa'yo. Yun ang role ng pinakamatandang kapatid. Unahin mo yung kapatid mo. Kung anong meron kayo, pwede sa'yo lang. Pero pag sa matandang kapatid, kung anong meron kayo, kailangan magkaroon din yung kapatid mo. Ganon. Tapos kung sa hatian, hindi ikaw maumuuna sa hatian. Unahin sila. Sige, kayo na maghati dyan. Saan gusto ninyo? Saan parte kayo? Tapos yung natira sa akin. Yun. Yun ang ginawa ni Kuya Alan. Kailangan lang ni Kuya Alan. Ito lang hiningi ni Kuya Alan. Basta magkaroon kayo ng 13, walang problema sa akin. Bigay ko na sa inyo. Ayun, saya-saya niyo. Sige bigay mo pala. Kailangan mo pala 13 sige, pang 13 ako. Kuya, tatawid ako. Alam mo naman, may problema din ako. Ayaw ko man may hinahawakan akong religious sector. Pangit naman mapahiya ako. Mapunta ako sa mahuli ako sa plunder. May arrest yun, walang bail. Mahirap naman pag halimbawa may gathering tayo, may fellowship tayo, tapos ako ang doon, speaker doon, tapos sabi, nasaan si Paring Joel? Nandun sa kulungan. Pangit yun, di ba? Naintindihan namin yun dahil may iniingatan tayo na prinsipyo, may iniingatan tayo na pride, yun. Pero bakit pinanindigan ni Sir Jinggoy? Sir Jinggoy, sir. Saludo ako sa iyo, sir. Hindi lang pinakita dito, sir. Mamaya. Sir Jinggoy, saludo kami sa prinsipyo pinakita mo. Pinatunayan mo talaga dahil alam mo to mga kababayan, pag wala kang kasalanan, harapin mo yun. Hayaan mo sila. Sige. Maghanap kayo ng mga ebidensya laban sa akin. Kung magpatunayan ninyo o may kasalanan ako, pero habang malinis ang konsensya mo at alam mo sa puso mo at sa sarili mo na wala kang ginawang masama, kundi paratang lang dahil may interes sila o gigipitin ka lang para gagamitin ka at ayaw mong magpagamit kaya iniipit ka talaga, nasa kanila yun. Alam mo natin, 2 taon na lang natitira. Sayang naman din dito sa party kay Paring Chess. Naku po, sayang yung 2 taon na hindi mo makita. Baka hindi ka dalawin ng asawa mo sa kulungan. Ito naman din kay Paring Joel. Hirap yun ang pagkatagal ng 2 taon pag makakulong ka talaga mga kababayan. Ito ang magtatrabaho ka sa labas ng bansa. Itong 2 taon na gusto pagkalipas ng 1 taon gusto mo sana umuwi na anak, 1 taon ako. Tapos ito, masarap sana umuwi.
pero hindi mo magawa makauwi dahil kailangan mong punuin yung 2 taon na kontrata mo bago ka makauwi, maka-enjoy ng bakasyon mo. So dito po mga kababayan, ito po mga sitwasyon itong mga senador natin, intindihin natin sila, pero sa likod ng pag-intindi natin sa kanila, tayo man lang ay nasasaktan o na-disappoint tayo, o yung iba dyan nasisiyahan dahil ayun, gusto namin yung isang grupo, itong grupo na may impluensya at ang grupo na may diplomasya. Grupo ni Kuya Alan, may diplomasya yon. Sabi, pinandidikan ni Kuya Alan. Pag may 3 kayo, pwede na. Dito sa kabila, basta may impluensya. Kahit anong gawin namin, suportado kami, impluensyado yung namin, backup namin. Yun ang ginawa nila. Dito lang nakikita mga kababayan. Mahirap talaga maging politiko. Politiko ka na makapal ang puso mo, malaki ang puso mo. At saka politiko, makapal ang mukha mo at malaki ang bulsa mo. Kaya, tandaan natin, balik ko. Repeat na sinasabi ko kahapon sa mga nanonood sa video ko. Nakikita ko ang iksi lang, ilang minuto lang, hindi nakaabot doon sa mga sinasabi ko sa bandang huli. Na sa susunod na eleksyon, pag may eleksyon pa naman tayo sa 2028, ayun, itanong natin dito sa mga lahat na mga tumakbong politiko, itanong natin sa kanila, sang-ayon ba kayo at susundin ba ninyo ang nakasulat sa banal na aklat ng Pilipinas na ang konstitusyon? Natatawa lang ako kasi mga kababayan, kahit yung revised na, yung bago ng konstitusyon natin, 1987, pag may mga nakaakma na mga ginagawa nila na hindi, kumbaga outdated na mga pangyayari pa. Yung dati pa, yung mga lumang mga pangyayari, yun ang pagbabasihan nila. Pero hindi mo na kumbaga sa Bisaya pa, hindi mo na mahaom. Hindi mo na maitama yung exact na interpretasyon sa bagong konstitusyon. Pero tulad itong ginawa nila. Tulad nitong ginawa nila na yung busi nila, nag-ilit pa sila ng pinuno. Dahil pwede daw. Dahil wala naman si Bato, wala si Jinggoy, ginawa nila na lang 22 na lang. So 22 divided by 2 equals 11 plus 1 equals 12. Kita natin dito sa mga pattern nito mga kababayan. Ito ang dapat nating bantayan, ha? Dahil ito mga kung sa Bisaya pa, ito mga Guatsinanggo. Maghanap talaga itong paraan para itong makalusot. Para itong makalusot. Ito ang ginawa nila ngayon mga kababayan. May isa tayong grupo na diplomasya ang pinanindigan nila, itong sa grupo ni Marcolita, Kuya Alan, Kuya Bungo, Paring Ruben, si Paring Bato. Yun ang mga taong may mga prinsipyo, may mga paninindigan, may isang salita. Tingnan mo yung itong bagong liderato ngayon mga kababayan. Hindi natin siya inilipusta, ha.
Opinion lang natin dito para ito lang ang nakikita ko eh. Ito lang nakikita ko. Eh, sa una pa lang, gusto naman nila, antay sila. Antay Duterte talaga. Ito naman si Paring Kiko. Natatawa ako dito ni Paring Kiko. Ginawa ni Paring Kiko, sus, antay Marcos talaga yun. Halos na lang yun umiyak. Yung pinalibing ni PRRD si tatay ni Bongbong Marcos, pinalibing sa simenteryo ng mga bayani. Halos na lang umiyak. Ang daming daldal niya. Tapos anong resulta ngayon? Influensya ng administrasyon ngayon, Marcos pa rin. Bakit? Doon sila nakapabor. Kaya nga, dito sa politika mga kababayan, dito natin makikita kung sinong tumitindig bilang politiko na humaharap sila sa bayan ng Pilipino na nagrepresent talaga sila sa mga tao. Pero itong mga politikong nagrepresent sa mga tao lang na gusto nila. At higit sa lahat, sila ay makinabang. Anong tawag doon? Para ka lang magpunta sa mga amusement houses. Yung kapukpukan. Magbayad ka lang doon. May servisyo na sila. Maggamitan lang kayo. Tapos. Pagkatapos nyo makaraos, hiwa-hiwalay kayo umuwi. Pwede na kayo magpangabot bukas na sabi, hindi tayo nagkita, hindi tayo kakilala. Pero dito sa kabila talaga, itong paninindigan talaga nakatatak sa puso, nakatatak sa utak, nakatatak sa konsensya, nakatatak sa espiritu. Kuya Alan, saludo ko si Kuya Alan sa papanood ko sa iyo ng mga live mo. Marami akong natutunan. Marami akong narelate sa buhay. Ito talaga ang sa akin lang mga kababayan. Maraming hindi nakakagusto ni Kuya Alan. Maraming hindi nakakagusto. Lalo na yung ayaw ninyo ang ginawa ni Kuya Alan. Yun. Pero pag titingnan ninyo, pag panuorin ninyo, pagpakinggan ninyo yung mga punto di vista sa kanyang mga sinasabi, hindi lang ma-apply dyan sa Senado. Kung kayo nasa buhay, kung nasa tahanan kayo, ma-apply mo yun sa sarili mong pamilya. Yun ang pinakaganda na libre na makikinig ka lang, may matutunan ka pa. At hanggang dito lang po, ito po si Rene Bay. Hanggang sa muli nating pagkikita o sa muli nating pag-upload ng video. At sana naman sa ganitong pagkakataon, makaabot ka mo dito sa video ko. Dahil kung sino naman ang makaabot sa ganitong napuwen pang ilang minuto na to, 26 minutes, kung sinong makakomment dito na tumama dito sa 27 minutes sa aking video, may GCash kayo na 500 pesos. I-send lang, pakita lang ninyo ang inyong mobile number. First 3 lang. 3 na tag 500 pesos GCash. Basta umabot lang dito sa 27 minutes sa aking video. Salamat po and God bless sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas.